bayan nga'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Pambansang Dambana. Espesyal po nating wini-welcome ang grupo ni na Father Alan mula po sa Tablas, Romblon, kung saan dinala ang relic ni Santo Padre Pio bilang bahagi pa rin ng pagpapalaganap ng kanyang debosyon kasama ang mga taga dito sa Pambansang Dambana. We also welcome each and every one of you, lalo na po yung mga pilgrims na galing pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganun din po sa ibang bansa. Kaugnay po ng ating pagdiriwang ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng inyong mga intensyon. Intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, intensyon din po ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. At katulad ng ating commitment, atin pong ipinagdadasal ang lahat ng kaluluwa, lalo na yung mga mahal sa buhay, natin na pumanaw na sa loob ng buwan ng Nobyembre. Special prayer intention para sa lahat ng mga may sakit at para po sa mga pinangakuan natin ng dasal at banal na misa, lalo na po yung mga humihingi sa atin ng ating panalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na naging half-hearted tayo sa pagsunod sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig kong isang malakas na tinig mula sa langit
na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 104,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang sumunod sa mga kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayaman na naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nitong sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo. Kapag kayo sinabihan ng mahal kita, papaano kayo maniniwalang totoo ang nagsabi sa inyo? Paano kayo maniniwalang totoo na kayo ay mahal ng taong nagsabi sa inyo? Sapagkat ang salitang I love you without context and without validation is meaningless. Pag sinabi ng inyong asawang, love, mahal kita, pero wala namang panahon sa inyo, does not make sense. Pag sinabi ng inyong asawang, mahal kita, pero ni anniversary nyo, hindi niya naalaala, does it make sense? Pag sinabi ng anak nyo na, Mami, Daddy, mahal ko kayo, hindi naman kayo sinusunod.
Those are empty words without action. Or love without action is empty. It is nothing. Pag sinabi ng inyong kaibigan, friend, mahal kita. Nagmamalasakit ako sa iyo. Pero pagkakatalikod nyo, binabakbak naman ng inyong pagkatao, hindi yun totoo. Love to be such has to be expressed or has to be coupled with action. Kasi kung wala noon, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Salita lamang yun. Kumbaga, ang sabi ay, ano ba yun? Lista sa tubig. Kung sinabihan kayo na mahal kayo pero wala namang time, does not make sense. It's not love at all. Probably love in a selfish way, but not real love. Tayo po bilang Kristiyano ay laging pinapaalala na magmahal. Pero malinaw na sinasabi din sa atin ng turo ng ating Panginoong Hesus na ang pagmamahal natin bilang Kristiyano ay hindi nasa vacuum. Kaya nga ang turo ng Diyos, ang unang commandment ay mahalin ang Diyos. Pero paano mo mamahalin ng Diyos? Paglingkuran mo ang iyong kapwa. Kasi ang pagmamahal at ang tunay na pagmamahal ay laging may kasamang gawa. Kaya ang tunay na nagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay. At may tatlong klase ng pagbibigay. Pagbibigay dahil kailangan ng validation. Sabihin, nagbibigay ka kasi kailangan mo yan eh. Kailangan makita ng tao. Kailangan malaman ng tao kasi gusto mong maging popular. Kasi may bala ka na tumakbo sa susunod na eleksyon. Joke lang po yun. Naisip ko lang bigla. No? I mean no offense. Ano po. Meron naman po talagang genuine ang paglilingkod. No? Hindi naman lahat ay selfish ang interest. Ano po. Meron din naman na nagbibigay dahil sa kanyang pagbibigay, nare-recognize siya ng community. Kaya nga kailangan ng validation. Ay, pag nagbigay, di sikat. Ano po? Na something na na-uplift ang inyong pagkatao. Nare-recognize. Nakikilala. Ano? Pero merong pagbibigay na talagang kahit wala na, ibinibigay pa yung para sa kanya. And that is genuine giving. At yun ang tunay na palatandaan ng isang tao ay nagmamahal. At yan ang klase ng pagbibigay na narinig natin sa mabuting balita ngayong umagang ito. Yung pagmamahal na, yung kahit kanya na ay ibinigay pa, kaya siya ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus. Yung babae, balo, na walang-wala na, ay ibinigay pa ang lahat ng meron siya para sa Diyos. Kakaiba doon sa naging pagbibigay ng mayayaman. Let me clarify this, ha? Ang Panginoong Hesus ay hindi galit sa mayayaman. No. Ang Panginoong Hesus ay hindi oppose sa mga marunong mag-manage ng resources. Ang opposition na ipinakikita niya rito ay kung ang pagbibigay ay ginagawa mo lang dahil labis-labis na sa iyo ang iyong pangangailangan. Paragang surplus mo na lang, nagbuklat ka ng iyong mga gamit, nag-assess ka ng maraming mga gamit, ang dami na palang nakatambak doon sa iyong mga cabinet na hindi mo na ginagamit, inaanay na o inaamag na o inaagiw na. Sabi dito sa Batangas, inaagiw na, may mga gagamba na. So, kukuhanin mo yon, aalisin mo yon, ipamimigay mo. Kasi hindi mo na kailangan. Surplus.
At yun ang patatlong klase ng pagbibigay. Yung pagbibigay na kaya mo ibibigay kasi labis na sa iyo. And that is not the kind of giving that is asked of us as a Christian. Ang pagbibigay na kalugod-lugod sa Diyos ay yung may kasamang pagsasakripisyo. Yun bang pinupunit ang ating sarili kasi alam mong masakit dahil kailangan mo din. Kailangan din ng iyong anak. Kailangan din ng iyong pamilya. Pero kaya mong ibigay alang-alang sa Diyos bilang tunay na nagmamahal sa Kanya. And that is the kind of giving that is praising or that is taught to us by our Lord Jesus Christ. Yan ang kalugod-lugod sa Diyos. At yan ang ipinapaalala sa atin. Darating na naman ang Pasko. Alam natin na tayo mga Pilipino ay very generous sa pagbibigay. At dyan tayo nagiging, kumbaga, kilala bilang isang lahi. Ano po? Pero sana sa pagbibigay na ito, masigit nating makita yung pagiging o yung dahilan ng pagbibigay natin. Ang pagbibigay natin ngayong Pasko ay hindi lamang sapagkat gusto nating makilala. Ang pagbibigay natin ngayong Pasko ay hindi lamang sapagkat ito'y labis na sa atin. Ang pagbibigay natin ngayong Pasko ay bilang pagtulad sa ating Panginoong Hesus na ibinigay ng Ama. Ibinigay ang lahat-lahat sa Kanya para tayo'y muling mabuhay. For sure, masakit sa Ama ang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak. Pero dahil sa siya'y nagmamahal at tunay na nagmamahal, pinatunayan na yun sa Kanyang gawa sa pamamagitan ng pagsusugo mismo ng Kanyang anak. Ang Kanya namang anak bilang pagpapatunay ng pagmamahal sa Ama ay inialay ang Kanyang buong buhay hanggang sa kamatayan sa krus sapagkat alam niya na ito ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Love without action is nothing. Ang daling sabihin, mahal kita. Pero kung yan naman ay walang kahalong gawa, sinabi mong mahal mo, hindi mo naman mapatawad. Sinabi mong mahal mo, wala ka namang time. Sinabi mong mahal ka, no? O nagmamahal ka. Pero ni minsan, di mo naman naalaala na patunayan ang pagmamahal na yan. Hindi yan ang Kristiyanong pagmamahal. Sinabi mong mahal mo, pero ang ibinibigay mo lang ay yung mumo sa iyo. Ngayong umagang ito, mga kapatid, usisain natin ang klase ng pagmamahal na ibinibigay natin sa ating kapwa. Yan ba'y makasarili? Yan ba ay gusto lang nating ma-recognize? Yan ba ay sapagkat labis na ang ibinibigay natin dahil hindi na natin kailangan? Or yan ba ay genuine love because we care? Because we want to live and act out our faith. Usisain po natin ang ating mga puso at isip. Kung wala pa tayo doon sa realisasyon na yon, hingin natin ang biyaya ngayong umagang ito sa ating banal na misa na makapagmahal, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus na ibinigay ang lahat para patunayan ang kanyang pagmamahal sa Ama. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y aming walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang namulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Ngayon din ninanais po nating limitahan ang mga bilang na live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo na isang dinner buffet at full concert mula kay Namitoy Yunting at The Drivers Band, kasama ang ibang pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag na magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa isang misyon. Ikaapat, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Cafe merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi mo makakadaraan sa ating main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalalo na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung nag-una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.